So ito yung unang na drain. Yan, puro tubig. Actually naitapon ng iba dyan. Then ito yung pangalawang drain. Yan, ito na yung pinakalangis niya. Grabe oh. Parang latte. Isinuwat gawang gatun. Avanza first gen mga kadadod. So hindi namin alam kung ano yung exact na year model nito dahil wala siyang record. So dinala rito ng towing kaya hindi namin alam, wala kami idea kung anong year model. Actually ito mga kadadod ay matagal na ito natingga. So kitang kita naman sa itsura sa loob at labas. Ayan, oh, matagal na nakapark. So pati yung hood makikita naman ninyo na talagang kumupas na. So meaning matagal na siyang nabilad din sa araw or sa na matagal na natingga sa garahe. So napansin namin dito mga kadadod, ang sabi raw ng aming kliyente ayaw na raw umandar. So nung chinek namin etong airbox, pagbukas pa lang namin dito, so kita na kaagad na sobrang kalawang ng throttle body. Kaya makikita ninyo yan dito. Ano, sobrang kapal. So sa mga ganitong senaryo mga kadadods, lalo na sa ganitong model, ang number one problema kasi nito, tumutulo. Lalo na pag umulan, tumutulo yung tubig, gumagapang dito sa ibabaw, then nahihigop dito. So possible yan, pinasukan ng tubig, then pag start, ayun, possible na humigop, kaya nagkaroon na ng loss compression. So yun lang naman sa ngayon ang pinaka-assessment namin dito. So titignan pa rin namin, babaklasin muna namin lahat to para i-double check kung ganun talaga nangyari. Okay mga kadadod, so ito ginamitan natin ang endoscope, natanggalan natin yung airbox. So yan, sinisilip natin, so far okay naman. Siguro dahil sa tagal na rin, kaya medyo tuyo na. Yan, sige, check natin sa iba pa, sa ibang cylinder. So ito, medyo okay pa rin naman, hindi naman siya matubig talaga. So far mga kadadods, wala nang tubig dito sa kanyang mga cylinder. Possible na bumaba na yan sa katagalan siguro or natuyo. Hindi natin masabi dahil sa tagal na nang nakatenga nitong sasakyan na to. Pero nung pinadrain namin yung engine oil, so ito, may nakita kami rito, kaya puro tubig. Ayan o. So ito pa, mayroon pang i-drain kasi mukhang marami pang laman. Puro tubig, ayan o, tubig. Kaya may halo na siya ng langis. Kasi nung unang din rin kanina halos tubig talaga. Ito may halo na ng langis. Ayan. Grabe oh. So ito yung unang na drain. Actually marami ito na itapon na iba. Then yung pangalawang drain ito na. May halo na, may langis na. Ayan. So mga kadadod, sa katol ko rito, tatanggalin muna natin yung head. Possible na mauwi ito sa overhaul. So yun lang mga kadadod, sa update ko po ulit kayo rito. Okay mga kadadods, so yan, may baba na po yung engine. So bukas mga kadadods, papalinis natin to mga to. Ayan, nakikita nyo yan, no? Yan. Actually, lagi naman naming sinasama talaga yung cleaning na yung bay na to, para hindi sayang yung pagkakataon na maluwag malilinisan ng maayos. So yun mga kadadods, update po ulit ako bukas. Okay mga kadadods, so ito na po yung engine ng Avanza. Yan o, dumi. So lilinisan na rin po natin yan mga kadadods. So ngayon mga kadadods, i-check natin kung ano naging reason kung bakit ayaw nitong mag-start. So mamaya bubuksan po natin yan. So sa ngayon mga kadadods, i-demo ko sa inyo yung parang may sumasabit sa loob. So iikutin natin tong crankshaft. So wala na po yung mga spark plug dito, tinanggalan namin para mas madali siyang ikutin. Yan. So dapat kapag inikot tong crankshaft, dapat smooth lang. So check natin ha. Okay, naiikot na maayos naman. So yun, pagdating dyan sa part na yan, tinitigas na siya. So yun, doon.
doon sa part na yon, tumitigas na siya. So meaning may sumasabit niya sa loob. So ngayon mga kadadods, check natin, bubuksan na po muna namin. Okay mga kadadods, so ito na po yung mga pyesa niya. Yan. Then ito yung kanyang oil pan. So dito pa lang mga kadadods, oil pan pa lang oh. Grabe oh. Naghalo talaga yung coolant at saka yung engine oil. Then ito yung kanyang cylinder head. So sa cylinder head mga kadadods, napansin namin dito may mga markings na ibig sabihin na overhaul na to before. Ayan oh. Yung mga markings na yung mga engine valve, meron na mga tanda, yung mga bilang. So meron ng mga markings. So indication yan mga kadadods na ito po ay na-overhaul na before. Yan. Then ang reason mga kadadods kung bakit loss compression siya ito. Ayun o. Bumaluktot po yung kanyang connecting rod sa cylinder number 4. Yan. So isang rod lang naman ang bumaluktot. Then ito yung kanyang block. So dito siya kumakayot mga kadadods. Ayun o. Yan. Dito siya kumayot. Dalawang cylinder ang may kayot. So ito ang normal. Yan, ganyan ang normal. So dito sa senaryo nitong dalawa, may kayot. Buti na lang at hindi siya nabutas. So yun mga kadadods, sa ngayon cleaning na lang po muna kami. Okay mga kadadods, so yan na po. Tapos na po siyang linisan. So ito yung ating piston connecting rod. So nakabili na po tayo ng isang set dito dahil nga po yung isa is bumaluktot. So ngayon nakabili na tayo. So yan, nalinisan na. Ito yung oil pan niya. So ito yung mga valve, so linis na rin po yan, nakasana na rin po yan dito sa kanyang head. Then ito yung cover. And ito po yung kanyang block. So lahat yan mga kadadods, linis na. So sa ngayon mga kadadods, preparing na kami for assemble. Gawang datulo ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang datulo ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Kahit marami nang gumaya sa estilo ko, tuloy pa rin ang serbisyo sa mga auto nyo. Iba ang husay at talino ng mekaniko. Lahat ay tunay para sa mga katulad mo. Nandiyan si Boss Ryan, madali mo siyang lapitan. Kung discount ang usapan ay huwag ka mag-alinlangan. Handa niyang ibigay para lahat ay masaya. At syempre sa mga minamahal niya kapwa Agila. Pasensya sa iba kung minsan kayo nainip. Nais lang namin sa diskasya kayo ay masagip. Serbisyong kalidad ang gusto namin parating. Para smooth ang biyahe mo tapos lakas pa ng dating. Bawat biyahe ay panatag kahit sa padumaan. Kaya salamat sa tiwala sa aming kakayahan. Kalidad namin serbisyo ay lahat nakaalam. Kaya dito ka magpunta sa Dadun sa Sakalam. Sino ang gawang Dadun ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang datulo ang ikumpara. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Trabaho kalidad, automatic na syempre.
syempre ngunit di lang sa paggawa kami nakadepende. Bukod sa kalidad may isa pang importante, ang pag-aalaga namin sa tiwala ng kliyente. Resulta ng trabaho di lang basta maganda, komportable din maging mga nagpapagawa. Kapag alaga ng the goods ang ipinadama, walang kliyente na umuuwing hindi masaya. Kahit ano pang problema ng iyong auto, easy lang yan. Kung gusto mo makasiguro dito mo idaan. Sulit ang bayad kaya lagi na binabalikan. Sobrang gaan lang sa pulsa, di ka mabibigatan. Kaya't subukan mo na rin, tama na ang hinala. Susuklian ng husay, bibigay mong tiwala. Kami iba sa lahat, marami na ang may alam. Basta't alaga sa kliyente, dadods lang at sakalam. Isino at gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Dito na muna, makinig ka sa bagong palabas. Usapang auto ba, dito ka sa bus lalong lumakas. Kasama si Ryan Marcelo, pati sertipikadong miyembro. Bawal dito ang invento, kaya dito ka sumentro. Kasi nga, mayroon akong balita. Palinisan ng makina, sa dududes ka na pumila. Lumapit ka, halika, makita mo sana ang pinakanaon na pinagayahan ng ibang mahina. Sa The Dudes ay welcome kayong lahat. Kahit pa marami ay tuloy lang sa pag-angat ng bawat pesa. Kesa madaliin ay mainam ng pulido. Ganyan dito, ultimo kahit sino ay solido. Magaling magpaliwanag, pyesang dapat palitan. At may discount ka pa, depende sa pinagawa nyo yan. 100% na hindi ka talo dito. Pag sinabing The Dudes, tiyak ang panalo Isino at dito. gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Estilo at gawang dadods lang ang sakalam. Mekaniko namin the best at alam nyo yan. Ang dami ng gustong gumaya sa original. Kasi di na matapatan, nag-iisa lang. Pag-usapan ay makina, walang dapat na't pag-usapan. Malala na pero pagsipat na doon baliwalayan. Kasi easy lang sa amin ang sabi nyo na malalayan. Di nyo na malayan, parang bago na pag nahawakan. Kasi nga iba kapag sinamahan ng puso. Alagang dekalidad, kami ang pasimuno. Bata pa o may edad, ang auto nyo mababago. Bago pa maging problema, check na nakaabot. Okay mga kadadudes, so yan na po yung engine. So yan. Then ito na po yung unit. So nalinis na rin po yung kanyang bay. Yan. So ngayon mga kadadudes, sasampan na po natin siya rito. Pag ikumpara, kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagaya. Isino at gawang dadods, pag ikumpara. Kilala kaya ang dami ng tiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara. Okay mga kadadudes, so ito, na-assemble na po siya. So ito yung kauna-una ang start niya. Hopefully mapay-start natin. Sige, pitik lang muna. Isa pa. Okay. Sige, pitik. Isa pa. So yan, medyo mababa pa idle niya, naninibago pa. So lagyan muna natin ito ng distill. Lagyan muna. So yan guys, kahit pa paano napay-start na natin. So painitin muna natin siya mamaya hanggang mamaya. Check muna natin kung may iingay sa engine. So sige, patayin mo muna. Sige, lagyan nyo muna. So check natin dito guys. Actually bukas, ipa-final check na namin to bukas. So sa ngayon, paanda rin lang muna natin na obserbahin na namin kung mayroon bang iingay sa engine, sa makina. Okay? So kaya i-start lang muna natin, painitin natin. Sige, start! So yun mga kadadods, observe muna namin to, painitin muna namin kahit mga 2 oras.
Okay mga kadadudes, so ayan, finally, tatapos na natin siyang i-assemble. So all goods na to mga kadadudes, actually for turnover na to sa aming kliyente. So wala namang umingay na dito sa kanyang engine. So naglagay na rin pa rin tayo rito ng leather so, para maniguro lang tayo na kung sakaling may magkaroon ng leak dito, at least dudulas lang dito. Pero syempre ayusin pa rin natin to kung sakaling may leak. So ngayon lang natin i-test leak to dahil nakatatapos lang natin i-overhaul. So tapos na rin siya i-test drive. So tapos na rin pong palitan ng lahat ng mga fluid niyan. So nag-contact na tayo ng 2 times na change oil. Then yung coolant okay na rin. Transmission fluid, differential oil, so bleed na yun ang brake system. So all good sa po lahat yan. So ngayon since magkakarwash tayo, ililigtas na po natin siya. So yun, try natin Sige, pasuyo. So yan, check natin kung may maglilik. Actually sakit talaga ng Avanza to. Lalo na kapag malakas ang ulan, hindi natin napapansin, biglang nagkakaroon ng tulo dyan. Then syempre pag gagamitin na natin sa sasakyan, wala tayong kaalam-alam na merong leak, so hihigupin yan. So mangyayari, loss compression na dahil hindi natin compress. Ayan na siya, ayan lakas niyan. So positive tayo mga kadadudes na meron niyang leak. So reminder lang, paalala ko na lang po sa lahat ng mga Avanza owner na ganitong model, lagyan na po ninyo nito. Yan, lagyan na ninyo para sigurado tayo. At the same time, ito, patanggal nyo, then lagyan nyo ng foam tape, kahit 2 patong na foam tape para hindi na po sumuot dyan yung, yung tubig na yan. Imagine, di ba? Kapag pumasok yan, sa loob ng ating airbox, wala na. Sige, okay na. So yun mga kadadudes, yun ang ayusin natin ngayon. Papakita ko na rin kung paano yan ayusin. Okay mga kadadudes, so ito tanggalin natin. Actually, nalinisan na to. Hindi na namin naisama sa video yung kung gaano siya kadumi. So yan. So dito siya dumadaan, di ba, yung tubig. So possible yan na lumalagpas na siya dito, kaya pumapasok dito sa mga butas na to. Dahil yan, may mga area dito na tanggal na. Yan, yung mga area na yan. So ang gagawin natin mga kadadudes, tatanggalin natin to. Then papalitan natin to ng foam tape. So mahaba yan, wala dito yan Yan. Katulad dito, tanggal na rin Yan. Siyempre sa katagalan, minipis siya na nauupot. So yan ang tatanggalin natin, then papalitan natin ng foam tape. Okay mga kadadudes, so yan, naikabit na po natin. So since magkakarwash tayo, diretso na natin yung leak test. So check natin mga kadadudes, hopefully wala nang mag-leak. Okay? Sige. So yan, ipa natin. So hopefully mga kadadudes, wala nang mag-leak So yan. Hirap kasi kapag inabutan ka ng ganito, wala kang kaalam-alam, pinasok ko na pala ng tubig yung airbox mo. Pag start mo, talagang gastos talaga yan. So yun mga kadadudes, so effective naman yung ginawa natin. Naglagay tayo ng foam tape. So yan, so far so good. Okay, pakipatay. So yan mga kadadudes, kita naman ninyo, nag-leak test tayo, wala namang nag-leak dito. So ibig sabihin effective yung paglalagay natin ng foam tape. Pero again mga kadadudes, wala tayong assurance. Although meron kaming ginawa ng ganito before, siguro 1 taon mahigit na. So far bumabalik naman dito yung kliyente namin para magpa-PMS, wala naman ng problemang ganun. Pero nandirito pa rin, nakalagay pa rin yung ganito niya, yung cover niya rito. So hindi na namin pinapatanggal yun kasi hindi natin alam kung kailan uli susumpungin. So yun mga kadadudes, so naglagay tayo dito ng foam tape. Kung hindi ubra dito, pwede rin doon sa mismong pinagpapatungan niya, doon tayo maglalagay ng foam tape. So yun lang mga kadadudes, sana nakatulong muli. Maraming salamat. At gawang datunos ang ikumpara, kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pambara-bara, ito ang pasimuno kaya ginagaya.